Hello. Hello, good morning. Good morning po. Ayan. Mamanghina ng boses. Talaga po. Hi, good morning. Hi, good morning po. Ayan. Maliwanag ako sa'yo. Yes po, maliwanag. Asa ka ngayon? Nasa Taiwan po. Nasa Taiwan. Yes po. Teka lang, ano ko lang kita, i-aking... anong tatawag ko sa'yo? Jane po. Jane. Ilan taon ka na? 33 po. 23 ka pa lang? No, it's not 33 po. 33. Yes po. Hindi mo pa tinanggap yung 23, okay naman yun. Ano ka ba? Masyadong bata po. Hi Jane, magandang gabi sa'yo. Hello po. Parang ang lungkot mo. No, it's not. Ha? Hindi. Tulog na kasi yung mga amo. Okay. Oo. Hindi ka malungkot? Kinda. Kinda. Arte mo. Oo. Anyways, Jane. Po. Wala na ilalakas yung voice mo. Yan na yun. Malakas na po to. So sinungaling ako. Mahina po ba? Sinungaling ako, gano'n. Ha? Ang lakas ko kasi sa akin. Lakasan mo na. Sige na. Opo, hello? Malakas na po ba? Malakas na. Ayan. Malakas na po. May sound effects na tayo, di ba? Ayan. Sige. Okay lang. Jane, ilang taon ka na nandiyan sa Taiwan? 8 na po. 8 taon na. Yes. Kailan ka huling umuwi ng Pilipinas? Magtatatlong taon na po eh. Talaga? Yes. Pero nagbakasyon po yung pamilya ko dito last May. Okay. Yes po. Sige. Ay. May asawa ka na? Opo, may asawa na. May asawa ka na. Anong pinagkakabalaan ni Mister? Construction po siya. Mahirap buhay ngayon, ano? Sobra po. Diba? Ang bilis. Ang balang bilihin. Totoo. Diba? Oo. Daming bayarin. Kaya ang hirap umuwi sa Pinas. Tagal mo na rin dyan, ano? Opo. Hanggang kailan mo gusto na andyan ka? Kasi po may college ako eh. First year pa lang. So, nursing. Private pa naman. Ang mahal po ng mga bayarin. Isa lang anak mo? 3 po. Tatlo yung anak mo. Yung pangano yung college? Opo. Okay. Sige. Okay. Yung bunso, ilang taon na? 10. 10. Yung panggit na, ilang taon na? 14. 14. Puro 4 years ang gap. 10, 14, 18. Yes po. Ba't tayo magkausap ngayong gabi? It's about sa trabaho. Hindi love life? No, okay naman po. Sa amo. Sa amo? Bakit? Ano ba? Actually, sa anak ng amo ko. Bakit? Kasi po, di ba, caretaker po ako dito. So, ang alaga ko po, bata. Tapos, pamilya sila. Na, parang yung family nila, yung sa bahay, sa luto, sa mga all around, gano'n. So, kasi may bake shop yung anak niya, yung pangatlong anak niya.
So, pero hindi naman palaging napunta doon. Parang tutulong lang ng mag-cut ng cake, tas magpapak. Tapos, binibigyan nila ako ng 1,000. Pero, it should be, illegal yun. Bawal. Pero, parang pakikisama utang na loob na lang din. Bumupunta ako doon. Pero matagal na. Pero yung anak yun talagang yung parang war flick pa. Wait lang. Ang kontrata mo diyan ay magyaya. Okay. So, tapos, yung alaga mo ilang taon na? 10 na po. 10 taong gulang na. Oo, alaga ko na simula nung bata. So, hindi na alagain? Hindi na ganun kalala yung alaga? Oo, hindi na po. Kasi, pati po alam mo yung anak ng amo ko na may bake shop. Kasi may baby sila dati na newborn, kakapanganak. Inalagaan ko din yun ng 6 months. Kaso, nung ramdam na nila na parang ako na lang ang gusto nung anak nila, nilayo nila sa akin. Call naman nila yon. Alam mo naman yon. Yes po. Parang ramdam nila na hindi na-recognize ng bata na sila yung magulang. Parang sa akin na lang. Kaya, parang kinuha na nila para silang mag-alaga. Ganun. Okay. Malaki na din yung bata ngayon. 5 years old na ngayon. Okay. Tapos, pero before pa nun, may isa pa silang bahay na malaki. Naglilinis din ako doon every once a month. Tapos, nung nakaraang buwan lang, yung machine kasi, pero meron siyang 2 worker na kalahi nila. Ang umalis. Tapos, parang ako yung pinalit doon para tumulong-tulong lang. Hindi ka na tinanong kung gusto mong gawin o ano? Hindi na po. Parang, sabi nung amo ko, let's go to dun sa anak niyang lalaki to help to shop, sabi niya ganun. Digora kami. So, the next week, sabi niya, punta ka ulit, ganun. Parang ilang linggo mo nang ginagawa yan? Magpo 4 months na po. Para bang wala silang parang plano na mag-hire ng taong nawala? Oo, parang ganun. Kasi kumbaga nagagawa naman, sa'yo na lang. Makakatipid dahil 1,000 lang binibigay sa'yo. Tama, no? Tapos, ang sabi pa kasi ng amo ko, parang may dagdag ka na sahod para, kasi alam nila na nagpapaaral ako. So, para may dagdag sahod ka din, sabi niya. Okay. Kaya nag-okay na lang din ako. Tapos nung last month lang, kasi 2 weeks siyang hindi pumasok kasi pumunta sila ng Japan. And then pagbalik niya, sabi niya sira yung upuan. Sabi niya gano'n. So wala naman akong alam tungkol dun sa upuan. So what's happened? Gano'n ako. Siyempre wala akong alam. Tapos nung i-operate ko na yung machine, pag-cut ng machine, parang may tumutulo. Tapos, sir, is tripping, sabi kong gano'n. Tapos, sabi niya, be careful next time, sabi niya. Parang nag-bowhead lang ako, tapos tumango ako, hindi ako umimik. Tapos, parang ang dating sa'yo, para na pagbintangan ka pa. Oo, parang gano'n. Pero hindi mo naman talaga nasira yun. Hindi, yung feeling na hindi ko talaga intention na ganun yun. Tapos tumalikod po siya. Tapos pagkaharap niya, sumigaw siya, sabi niya why don't you just say fucking sorry, sabi niya ganun. Tapos sabi niya wait lang, nasira mo ba talaga? Hindi po, kasi nung last day, nung last time na inoperate ko, hindi pa siya tumutulo.
At saka yung machine, kasi may dalawang Ano ba yan? Wait lang ha. So, hindi ko kasi naintindihan yung machine. Nasira ba o hindi? Hindi siya totaling nasira. Parang may kasi nga nilalagyan ng alcohol yun para pag mag-cut yung cake, hindi siya didikit sa blade. Parang ganun. So, parang may tumutulo lang dun sa mga tube niya. Pero isa lang. Tapos ganyan. O di bumalik siya. O di sinabi niya yung ganun. Tapos sabi niya lahat na lang nasisira, sabi niya. Yung upuan nasira, sabi niya. Ikaw rin ba nakasira ng upuan? No, it's not. Sabi Kumbaga niya, napagbibintangan ka lang. Oo, sabi niya ganun. Tapos sabi niya 20 years ko nang kasama yung upuan na yan, sabi niya. Siyempre po, parang nagpun yung tenga ko. Siyempre, depensa ko yung sarili ko. Sabi ko, paano ko masisira yung upuan na yan? Bakit palagi pa akong pumupunta dito? Sabi ko ganyan. Minsan once a week or twice. Wait lang, sumagot ka talaga ng ganon? Ay, opo, sumagot talaga po ako. Sabi kong ganyan, pag pumupunta ako dito, syempre, depends ko na po yung sarili ko. Tapos sabi kong ganyan, pag pumupunta ba ako, nakikita mo ba akong umuupo? Sabi kong ganyan. Tapos sabi ko, umuupo man ako, pagkakain lang ako, hindi ba nga ako kumakain ng lunch kasi pag trabaho, dire-diretso, sabi kong ganyan. Sabi kong ganyan. Wait, may tanong ko sa'yo. Ang talagang alaga mo ay yung 10 years old, tama? Opo. Pag nandiyon ka sa bakery, anong ginagawa ng alaga mo? Nasa school na po. May school bus na po siya ngayon. Kasi po, meron pa siyang trabahador na kalahi niya din. Siya yung nag-inventory, siya yung nagtitinda sa counter, ganon. Tapos kasi nung dinatnan ko yun, madumi yung shop. So, kasi tayo mga Pilipino, gusto natin malinis ang surroundings. So, linis-linis akong ganon. Tapos, sabi nung tinanong niya daw yung kalahi niya, tumungtong ka daw dun sa upuan, sabi niya sa akin. Ate, pakilakas mo, pahina ka ng pahina. Tinanong niya daw dun sa kalahi niya, na, tumungtong ka daw dun sa upuan, sabi niya, kaya parang nasira, sabi niya gano'n. Ay, i-check yung CCTV mo kung tumungtong ako dun, sabi ko. Kaya kung abutin yan, hindi ako gumamit ng upuan, sabi ko gano'n. Bakit? Ano bang height mo? 5? 4'9", parang ganun po. Hindi po ako matangkad. Tapos, yun po ang sabi niya. Sabi niya gano'n. Sabi ko, inaamin ko naman na clumsy ako pa. Sabi ko, pero hindi mo man lang ba inisip? Sabi ko sa kanya, yung machine, I take full responsibility on that, sabi ko. Kasi ako yung gumagamit, sabi ko. And hindi ko intention na tumulo yan, sabi niya ganon. Sabi niya sa akin ngayon lang nangyari yan. Yun ang pinaka-kwan niya. Ngayon lang nangyari yan. Nung hinawakan mo yun, sabi niya sa akin. So, siyempre, nasasaktan ako kasi hindi ko naman intention na masira yun. Hindi, wait lang. Naguguluhan ako sa'yo. Pag sinabi mong hindi mo intention na masira, ikaw ba nakasira? Hindi. Kasi ito. Kasi yung machine, papalitan mo ng limang set. So, kada set lipat, parang nagugulo yung machine. Hindi. Ang tinatanong ko sa'yo, kung ikaw ba ang dahilan kung bakit nagagalit yung amo mo? Parang ganun po. Kasi nga ako lang yung gumagamit doon. Nag-sorry ka? Oo, nag-sorry po ako. Sabi kong ganyan. Sabi kong ganyan. Okay. So, hindi ko naman intention. Lalo na nung una, sinabi mo sa akin, it worth $1 million. Sabi kong ganon. Ganito, hindi ko nakakalimutan, na hindi mo trabaho yan, ha? Oh, yes po. Kaya lang kasi, gano'n ka nakatagal sa mga amo mo na yan? 8 years na po. At some point, kumbaga, mabablur mo yung line ng employment mo,
May mga bagay ka talaga nagagawin na hindi parte ng toong kontrata mo. Tama? Opo. Kasi parang pamilya na kayo eh. Isang bahay na lang kayo. I'm not saying tama. I'm just saying, parte ng pakikisama yan eh. Opo. Halimbawa ba, parang ano na lang yan eh. Halimbawa ba, ang toka mo ay yaya. Pag ba yung pagkain na susunog, di mo ba kukunin? Kasi yaya ka lang? Ay, responsible ko po yan. Hindi. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Nagets mo yung point ko. Yes po, yes. Now, ang ano ko dito, kasi, nagtatanong ka ba sa kanila kung regular mo na bang gagawin yung sa sa bakery or maging yaya ka pa? Ito na nga po kasi nga nung araw na yun nagdedebatihan kami. Lakasan mo tayo. Nung araw na po yun nagde-debate kami. Lahat tayo sinasabi niya, sinasagot ko. Sabi niya, pero sabi ko, sorry for what happened. Sabi ko ganoon. Hindi ko naman intention, sabi ko. Sabi, siguro nga, kung talaga yung kamay ko. Pero yun nga yung sabi niya. Tapos nagkikipagdebatihan ako sa kanya. Tapos sabi niya na, siyempre habang nag-i-explain po ako ng side ko, umiiyak po ako. Tapos sabi niya, lumabas po ako para magpahangin. Tapos wait lang, pahina-hina ka po. Ayan. Lumabas po ako para magpahangin. Tapos, siyempre, may professional, pumasok ako kasi ang dami yung cake na hihiwain ko. Diba? Sabi niya. Wait lang. Hello? Hello po? Jane, bakit parang lalakas hihina ka? Naka-handheld po ako. Oo, parang kulungin mo po ng kamay, lalakas hihina po eh. Sige po. Okay Yan, okay. Tapos po ganyan, di po, sabi ko sa kanya, siguro, hindi ako suitable sa trabaho na to. Sabi ko ganyan. Sabi niya naman, no, sabi niya, galing mo nga eh. Kasi nakakrak mo yung ilang tray ng itlog at saka nakakakat ka ng dosing, alam mo yung square po na malaki na cake? Nakakaya mo yun ng ikaw lang, sabi niya gano'n. Sabi ko ganyan eh. Sabi niya, siguro hindi ako suitable sa trabaho na to. Sabi ko ganyan. Tapos sumigaw siya. Sabi niya, sige, umalis ka. Sabi niya, lahat naman umaalis. Sabi niya gano'n. So hindi ako umalis. Nag-stay pa rin ako. Tapos tinapos ko yung trabaho ko. Pero after nung natapos ko na yung trabaho, parang kumalma din siya. Sabi niya okay ka lang? Kumain ka na? Ganun siya. Kasi nga, komportable na kayo sa bawat isa. Siguro po. Di ba? Yun lang yun. Pero yung ang sakit-sakit kasi sinisigawan niya ako. Nagsasabi niya lang kung ano, nandun yung kalahi niya. Yung masakit. Well, sorry huwag kang magagalit sa akin, Jane ha? Opo. Pero sumasagot ka rin naman eh. Oo po, kasi nga nasakasaktan din ako. Oo, hindi. Diba, so, sorry, hindi ko alam kung tama ako dito. Wala akong balak na sabihin ko magpaapi ka. Siyempre, Pinoy tayo, ba't napapaapi? Pero may pakiramdam ako na maangas ka na rin kasi 8 taong ka na sa kanila. Hindi po. Ewan ko lang pero kasi the fact that sumasagot ka sa isang bagay na pwede mo ipaliwanag, di ba? Ibig sabihin meron kang angas. Nung habang sumasagot po ako, yung umiiyak po ako, hindi po ako sumisigaw na kalmado. Kasi ganito tinanggap mo kasi yung 1,000 dagdag para dumuti ka doon. Sana hindi mo tinanggap para pwede kang mag-no. Tinanggap mo eh. Yun nga po mahirap sa akin pag alam mo yung punta ka dito, linisin mo ganito. Hindi, normal yan. Pakikisama yan, Jane. Yeah, okay normal yan. Ang point ko dito, tinanggap mo ng formal yun because tumatanggap ka ng pera. Now, wait lang po. Ganito pag-usapan natin. Sige po. Yung machine nagka-problema kasi kasalanan mo. Kaya nga po, nung sabi ko nga po, nung sinabi kong ganun, JP, sabi kong ganyan.
Sabi ko. Tapos, hindi na po ako bibig. Sorry na po ako. Ang masakit lang po kasi sa akin, yung biniwindang niya sa akin na hindi ko ginawa. Kaya yun, yung upuan. Yes po. Yun lang. Tapos, ang hirap sinisigawan niya po kasi ako. Ako naman po kasi ako. Wala akong reklamo kahit trabaho, kahit nga ilang oras ako nakatayo. Hindi ako magre-reklamo. Huwag mo lang akong sigaw-sigawan na ano. Siguro, yun, parang tinatanggap ko po yung magkakamali ko. Basta... Well, ganito, Jane, I am completely with you dun sa part na wag kang masigaw-sigawan. Kaya lang, hindi ko alam paano ko itatawid dito na hindi ba ako mamasamain, kasi, sorry pero, iba kasi yung, 8 taon ka sa kanila, tama? Yes po. Okay. Naniniwala ako na nandiyan ka sa kanila ng 8 taon kasi naging mabuti sila sa'yo. Tama ko mali? Yes po. Oo, okay po sila. Tapos kung ikwento mo sila ngayon, parang halimaw sila sa'yo. Ay, no, hindi po. Kasi no, yun ang point ko. Di ba na parang kinakawawa ka nila? Kasi pwede kang umalis dyan eh. Ay, hindi po. Wait lang, Jane. Ang point ko kasi, hindi mo pwedeng piliin yung mood ng amo mo kasi amo siya eh. Yes po, alam ko po. Hindi mo pwedeng piliin yun. Di ba? Kasi ayon sa kwento mo, nagalit, pamamaya, inaalok ka ng pagkain. So, ba't mo ba ako tinawagan, by the way? Ba magkamali ako? Yun nga po, yung parang laging lang akong natatakot na baka kamali ako, sisigawan niya na. Pero hindi po kami kasi magkasama sa isang bahay. Hiwalay yung bahay. Kumbaga, parang part lang po siya ng family. So, yung amo ko talaga, iba talaga yung bahay niya. So, hindi talaga... Okay, ganito na lang siguro. Kasi unang sa lahat, pang-OWA itong problema mo, Jane, Parang Department of Migrant Worker ang dapat kausap mo dito. Hindi, humingi lang po sana ko ng advice kung anong ko. Feeling ko ganito, Jane. Kausapin mo yung original na mo kung saan nandun yung kontrata mo. At sabihin mo sa kanya na ayaw mo na mag-duty sa bakery. Kasi ito nga po, kasi iyon ang kagandahan nga po. Kasi nga, nung sumunod na araw, sabi kong ganyan. Parang na-open niya na din na sabi niya. Nasabi naman ni mama na kung anong sasabihin mo pag nagtanong sa'yo kung anong ginagawa mo dito, sabi niya. Tapos na-open ko po yung oo, sabi kong ganyan. Kasi legal to, sabi ko. Pwede akong mapauwi tapos magpupunta ka din. Pero alam mo, Jane, accomplish ka na, tinanggap mo na yung sweldo eh. Kaya nga po, parang nga po, way na po yun. Kasi nung nag-open, inopen niya yun, tapos inopen ko din yung side ko. Kasi po, nahiya pa akong, ayoko ng ganito, ganyan. Bakit ganito? Hindi po ako nagsasabi. Anong tanong mo sa akin? Kung nga po, kung itutuloy ko pa po yung pagtatrabaho dun sa shop. Siyempre hindi na. Ano ba yung tanong mo? Di ba hindi naman yung trabaho mo? Yun na nga din po. Kasi nga yung konsensya ko din po. Kasi nga po, wala po pa silang nakahanap na magkakat ng cake. Tapos, parang pagsabihin ako, sisihin ako na, tamad-tamad mo, bakit ayaw mo, ganun. Agency ka ba? Po? Agency ka ba? Hindi po. Kasi nga po, yung mahirap sa akin, yung... Direct hire ka, di ba? Hindi. Ay, agency po ako, sorry. Ba't di mo sabihin sa agency mo? Hindi din ako nagsusumbong doon. Kailangan mo sabihin sa agency mo, ano ka ba? Parang ano yun, parang konsensya ko yung
yung umuusig sa Well, ganyan ka, ano, kung ayaw mo solusyonan yung problema mo sa tamang paraan, di wag ka magreklamo. Ayaw mo naman gawa ng paraan eh. Kasi, nagreklamo ka na pinutusan ka nila na wala sa kontrata mo. Tama ka naman, bawal talaga yon. Di ba? Parang ginagawa ko bukas yun kasi nga sobrang bait talaga nung mama nila. Oh, well, kausapin mo yung yung sobrang bait mong amo at sabihin mo sa kanya na ayaw mo na magtrabaho sa bakery. Sige po, gagawin ko. Oo. Ang problema kasi dito, Jane, ganito, Opo. may trabaho ka, tama? Yaya ka, tama? Opo. Oo. Naalok ka na magrelyebo sa isang empleyado na wala sa business ng anak ng amo mo. Kung naiintindihan ko ng tama to, sa business ng anak ng amo mo, at ang bayad mo doon ay 1,000 Hindi po. ano? Kada araw. 1,000 kada araw. Oo, di ba? 1,000 na Chinese, Taiwanese money, tama? Opo. Kada araw. Tinatanggap mo siya eh. Nagrereklamo ka lang kasi hindi mo gusto yung trato sa'yo. Pero employed ka na dyan in a sense na tumatanggap ka na ng sweldo. Gusto mo kasing piliin yung attitude ng amo mo eh. Eh, sumasagot ka rin naman. Di ba? Sino may kasalanan nito? Kami. In-enjoy mo yung pera eh. Alam mo ba, hindi naman, sorry pero hindi mukhang ayaw mo nung trabaho. Ayaw mo lang pinapagalitan ka. Eh, ganun talaga pag amo eh. May mga araw na yung amo, walang benta, papasahurin pa rin kayo, may pressure. Hindi mo naman pwedeng piliin yung attitude ng amo mo eh. Normal yun eh. Okay lang po ako napagalitan. Huwag lang ako sigaw-sigawan. Eh, paano ka pagalitan? Bulong. Hindi naman po yung kwan lang. Yung parang, yung okay lang basta huwag lang sigaw-sigawan kasi natataputin ako. Naintindihan naman kita. Kampi tayo dito. Jane, ganito, kampi tayo dito, ha? Camping-kampi tayo. Siyempre, kababayan kita, no? Sige po, opo. Kaya lang kasi, Jane, tinanggap mo yung sweldo eh. Oh, true naman po. Ikaw para ka rin, parang RR eh. Alam mo yung RR? Opo. Ano yung RR? Tanga-tanga. Hindi ko alam ano yung RR. Wag tayo maglokohan dito. Gusto mo ng 1,000 per day na yon. Magkano ba yan sa Philippine money? Mga 1,800. Oh, kita mo? Gusto mo yan eh. Oo naman po. May mga araw talaga na yung, alam mo, may mga araw talaga na yung amo natin. Wala sa mood. Kasama yun, ikaw naman nagkwento. Pagkatapos ng pagalitan, inalok ka ng pagkain. So, hindi na masama ugali. May mga araw lang na bad trip. Bakit? Kailangan ba sobrang anghel niya sa harapan mo? Kilala ko na kasi siya. Pala eh, sumasagot ka rin eh. Yung pagka-war. Hindi, kasi nga, parang Hindi mo pwedeng ireklamo yan kasi nga, pinili mo na maging amo nga. Kung ayaw mo, kausapin mo ngayon kung saan ka nakakontrata at sabihin mo ayaw mo na. Pero hindi mo i-give up yun. Alam mo kung bakit? Opo. Kasi that's 20,000 in 20 days. That's around 30,000 dagdag sa kinikita mo. Eh no, once a week lang po ako po. Once a week. Oh. Eh naman pala eh, once a week lang, hindi naman pala bigat. Parang ang bigat-bigat na lang po kasi. Oh, di wag ka na pumunta ron. Wag ka na pumunta ron. Sige po, salamat po. Uwi ka na kayo ng Pilipinas. Gustong-gusto ko na rin po. Lagi kong sinasabi sa asawa ko. Uwi na kaya ako, sabi ko. Pero iniisip ko po yung tuition ng anak ko. Yun lang. Yung allowance nila. Jane, ang hirap maging OFW, no? So, Di ba? Ang hirap, no? Tatagan mo ang kalooban mo dyan, ha? thank you po. Ganito. Ito, unfair yung magiging payo ko sa'yo, ha? Sige po. Nung nag-abroad ka, alam mo hindi mo kaya maging magbalat sibuyas dapat. Tama, mali? Opo. At ngayon... Kasi ako po yung hindi ako pala ibig. Pero, ewan ko, pero 8 taong ka na sa pamilya yan eh. Hindi ko gusto maniwalang masama ugali ng mga yan eh. Mabait po sila. Mabait talaga po. Oo nga, pero hindi naman araw-araw na mabait sila. May mga araw na siguro napuno lang din, pressure, may bayarin. Pero baka
mga unang mga una 2 taon. Pangit po ugali. parang ko na lang po, parang bumait na. Hindi naman dito sa amo ko, yung mga anak niya. Alam mo talaga. Pero, sorry, Okay. Jane, kwento mo kasi ito eh. Opo. Ikaw ang nagsabi na pagalitan ka, pero trabaho lang. Hindi ka naman pinersonal. Kahit naman siguro ikaw yung amo, may nakita kang gamit na sira, magagalit ka. Nagkataon lang siguro ikaw yung pinakamalapit na pagbintangan ka, o pagkatapos nun, paliwanag mo naman sarili mo. Sino mag-a-adjust? Ikaw yung amo. Sino mag-a-adjust? Ikaw yung amo. Ako po. Oo. Well, alam mo, hirap talaga, no? Pinangangamuhan ka, no? Alam mo, may mga friends ako sa Hong Kong. Gusto mo kwentuhan kita? Sige po. Ganyan din, sumasagot din sa amo. Nagtataka ako, ha? Marunong kayo sumagot sa amo ninyo? Hindi naman po sasagot. Hindi, ikaw kasi, nakatwiran ka lang. Yung mga kilala ko, hindi ko papangalanan na sumasagot talaga, nakikipagsigawan din. Ay, hindi po. Sinasabi ko. Kaya mo yan. Patapusin mo yung anak mo, ha? 3 taon pa. Lakasan mo, hindi kita marinig. 3 taon pa po. Anyways, naku, ang hirap talaga maging OFW, no? Wawa ka naman. Alam mo, feeling ko, ano tawag na to, Jane, ano yan, lumalala yung pakiramdam na yan, lalo na kapag may kasamang homesick, di ba? Oo, parang, oo. Yun eh. Lumalala yung pakiramdam may kasamang homesick, no? Kaya yung araw na yun na sinigawan niya ako, iyak ako ng iyak. Tinawagan ko yung kapatid ko, yung asawa ko, pero iyak pa din po ako ng iyak. Kaya yung sinasabi, gusto ko nang umuwi, sabi ko gano'n. Well, I know. Anyways, mag-ingat ka dyan, ha? Thank you po. Salamat sa pagtawag. Salamat po sa pagkikinig. Actually, wala ko na itulong sa'yo, eh. Narinig ko po yung side niya. Wala, hindi na mag-a-adjust yung amo mo, ikaw mag-a-adjust. Opo. Di ba? Thank you. Thank you po. Bye-bye.